Kapag naparinig ka raw sa barangay Buot sa Tanawan City sa Batangas, humanda ng mga sim. Kahit saan mo raw kasi ibaling ang iyong paningin, hitik na hitik ngayon sa bunga ang mga puno ng kamyas o kung tawagin nilang mga Batanggenyo, kalamyas. O diba, nakapaglalaway talaga. Pag pumunta kayo, hindi kayo mawawala ng makikitang kalamyas. Ang bunga nga ng mga puno rito, nagkakalaglagan na. Ang mga napipitas na kamyas, paborito raw isawsaw sa suka, asin o hindi kaya sa bagoong. Po ang kadalasan namin ginagawa, kahit maasim po, nawawala po yung asim pag isinasawsaw niyo po dito. At bilang patunay kung gaano kaimportante sa kanila ang kalamyas, kamakailan lang ipinagdiwang ng mga tiga-Buot ang kauna-unahan nilang Kalamyas Festival. Ang Kalamyasan o Kamyas Farm ni Cora may mahigit 500 mga puno. Tuwing tag-araw, nakakaani raw sila kada araw ng mahigit 800 kilos ng kamyas. Kung saan ho dinadala itong kung saan bayan-bayan, minsan ho may mga export, may nakuha dito ng maramihan. Pero ngayong nag-uulan na, mas nagiging maselan daw ang mga bulaklak at bunga ng puno nito. Nasisira ho ang bulaklak ng kalamyas sa ulan. Kaya ho, nilalagyan namin ng plastic. Wala naman daw kahirap-hirap sa pag-harvest ng kamyas. Mababa lang din kasi ang mga puno nito, kaya ang mga bunga, mano-mano lang pinipitas. Hindi na kami nagamit ng gloves, kamay lang. Family bonding din daw nila ang pagpapak sa kanilang ani. Same. Mahal. Matamis. Pero hindi raw nila alintana ang lasa ng pinapapak nilang kamyas. Bago raw kasi nila ito ngasabin, may kinakain daw muna silang prutas na nakatatanggal ng pakla at asim nito. Kulay pula at mas maliit pa sa ubas na napipitas lang din nila sa kanilang barangay. Ang tawag nila rito, magic fruit. Pag po kumain po nito, ang asim po ng kamyas ay mawawala. Wala po siyang lasa, mapakla lang po ng konti. Hindi na ba maasim? Ayon kay Cora, nang dahil sa kamyas, ang dati maasim daw nilang buhay, tumamis. Nakatapos ho yung aking anak, teka ho kami ng bahay. Sa kainan namang ito sa Tanawan City, ang kanila raw bestseller, sinaing na tawilis at sinigang na pampano sa kalamyas. Ang recipe na ito, minana pa raw ng may-ari nitong si Michelle sa kanyang lola Guring. Naalala ko yung natutunan naming recipe na itinuro sa amin ng aming lola. Ang mga sangkap na gamit ni na Michelle, fresh na fresh daw. Ang mga tawilis, biyaya ng lawa ng Taal, habang ang pampasarap namang kamyas o kalamyas, galing lang sa kanilang bakuran. Pipitasin mo lang sa puno, magagamit mo sa pagluluto. Tawilis, pabili po! Si Michelle, namili muna ng tawilis na kung tawagin, inumaga. Sabihin, pag hinarvest ng umaga, sariwang-sariwang isda yun. So yung inaabangan namin sa mga mangingisda. Ang tawilis, ipinais o binalot muna ni Michelle sa dahon ng saging. Pinatungan ng mga tuyong kamyas. Nilagyan ng siling haba at taba ng baboy. At pinakuluan sa loob ng 2 oras. Amoy na amoy niyo po yung kalamyas sa loob ng parayok na lumalasa po sa tawilis. Compatible yung kalamyas tuloy doon sa sinaing na tawilis. Sakto ang lasa dahil sa kalamyas. Ang sinigang na pampano naman, iniluto niya sa palayok para mas sumarap daw. O yan, malambot na yung kalamyas at ang kamatis. Pwede na natin siyang durugin o yung ligisin sa salitang Batanggenyo. Para yung lasa ng asim ng kalamyas ay sumama dun sa sabaw ng ating sinigang na pampano. Huling dinagdag ang isdang pampano at iba pang pampalasa. Perfect higupin ang mainit-init
at umuusok-usok pa nitong sabaw, lalo na ngayong nag-uulan. Maasim po. Tama lang po lasa. Swak na swak. Kasi natural po. Walang halong chemical. Ang kamyas, hindi lang pinapapak o isinasahog sa ulam. Ginagawa ring palaman. Specialty ito ni Christine, ang kanyang kalamyas jam. Ang kamyas, iniwa at ibinabad sa tubig. Para po mawala po yung asim, yung pakla. Sunod itong isinalang sa malaking kawa. Tinimplahan ng asukal, cinnamon powder, at hiniwang balat ng orange. Meron kang makakagat na kakaiba doon sa jam. Palalamigin muna po ng konti bago po isalin dito sa ating mga jars. Tama ang tamis, tama ang lasa, tama-tama sa tinapay. Lasang-lasa yung kanyang kalamyas. Ang reseping ito ni Christine, itinuro niya sa mga kagaya niyang PWD o Persons with Disability sa kanilang barangay para gawing hanap buhay na ibibenta nila ito 85 pesos kada bote. Bagaman wala po silang trabaho, yung pong napapagbentahan nila mula sa kalamyas ay malaking bagay na po sa kanila. Sa 100 grams po ng kalamyas or kamyas, may makukuha po tayong 60.95 milligrams of vitamin C. Mataas po ito kumpara po sa 100 grams ng pinya, guyabano, orange, and lemon. Nabuboost po nito yung immune system natin. Nang dahil sa kamyas o kalamyas, ang mga tiga Batangas, kinikilig ngayon sa asin.